Buksan mo ang iyong buhay para sa iba. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 7, verses 31 to 37, and I read it for you. Then he returned from the region of Tyre and went by way of Sidon towards the Sea of Galilee in the region of Decapolis. They brought to him a deaf man who had an impediment in his speech, and they begged him to lay his hand on him. He took him aside in private, away from the crowd, and put his fingers into his ears, and he spat and touched his tongue. Then looking up to heaven, he sighed and said to him, Ephphatha, that is, be open. And immediately his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. Then Jesus ordered them to tell no one, but the more he ordered them, the more zealously they proclaimed it. They were astounded beyond measure, saying, He has done everything well. He even makes the deaf to hear and the mute to speak. Napakarami po nating nababasa tungkol sa pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo sa mga may sakit. Ngayong araw namang ito, napakinggan po natin kung papaanong pinagaling ni Jesus ang bingi at may diferensya sa pagsasalita. Isang salita ang nabanggit, Ephphatha, be open. Magbukas ka. Hindi ho ba, ito yung pinaghihirapan ng tao, ang buksan ng kanyang sarili, ang buksan ng kanyang puso. Buksan ng kanyang puso para magmahal sa ibang tao. Buksan ang mga mata upang makita ang katotohanan, sapagkat madalas nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanan. Kahit na nakikita na natin ang totoo, pikit mata tayong nagpapatuloy sa ating buhay na para bang walang nangyari at nagiging normal na lamang ang hindi tama. Minsan naman sa ating buhay, sarado ang ating pag-iisip. Nakasanayan na Hindi tayo bukas para sa pagbabago o sa mga bagong paraan at proseso na maaring makatulong upang mapadali ang buhay ng tao o upang mapagyaman ang mga talento na ibinigay ng Panginoon sa atin. Madalas naman, sa tao, nakasara ang mga kamay. Ito'y sumisimbolo ng pagkamakasarili, hindi nakabukas, hindi bukas palad para tumulong higit lalo sa mga nangangailangan. O kaya tikom ang bibig, ibig sabihin hindi nagsasalita ng totoo. Alam mo na ang totoo, pero patay mali siya ka lamang at tinitikom mo ang iyong bibig. Ayaw mong sabihin kung ano ang tama at mabuti. Hanggang kailan? Hindi ho ba ang mga pagsasara ng ating mga mata, tainga, pag-iisip, bibig, mga kamay, mga malulubhang sakit na kailangang gamutin ng Panginoon upang tayo ay maging ganap sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Hilingin po natin sa Panginoon ngayong araw na Ephphatha. Buksan nawa niya ang ating mga puso, ang ating buhay, ang ating mga kamay, ang ating mga mata at tainga, ang ating pag-iisip. Nang sa ganon, magawa nating matulungan ang iba at tayo ay mahilom, mapagaling sa pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, turuan niyo po palagi ang aming mga puso na maging bukas para sa iba. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kami po ay nagiging makasarili. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung nais niyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.